Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Gina, pero hindi ko tunay na pangalan yan. 75 anyos na ako ngayon. Pagpasensyahan nyo na rin kung lahat ng mga pangalan na maririnig ninyo sa aking kwento ay mga alias lamang. Sumulat ako sa inyong programa upang ibahagi ang istorya ng munti naming pamilya ng asawa kong si Macario at ng dalawa naming mga anak na si Edna at Sabel. Tony, isa akong nanay na mahigpit sa mga anak namin ng asawa ko. Hindi dahil sa ganoon na talaga ang pag-uugali ko, kundi dahil meron akong masamang karanasan nung bata-bata pa ako. At ayoko itong maulit kina Edna at Sabel. 6 kaming magkakapatid. Kulang kami sa paggabay ng aming mga magulang. Kaya nasaksihan ko kung paanong ang iba sa mga kapatid ko ay napariwara ang buhay. Meron akong kapatid na nabuntis ng maaga. Merong pinagpasapasahan ng sino-sino mga lalaki. Yung panganay namin nalulong sa ipinagbabawal na gamot. At meron din akong kapatid na naging kriminal. Ako na lang at ang bunso kong kapatid ang nanatiling matino ang takbo ng pag-iisip. Kaya ipinangako ko sa aking sarili na hindi matutulad sa mga kapatid ko ang buhay ng mga anak namin ni Macario. Kaya sa abot na makakaya namin ay dinisiplina namin ang aming mga anak. Kaso, sinubok ng pagkakataon ang pagiging nanay ko nang magrebelde ang panganay namin. Walang hiyang bata yan. Sinasabi ko na nga ba't may ginagawa siyang kalokohan? Tama talaga ang kutob ko. Asa na ba siya? Edna! Sarap. Edna! Ano to, ha? Ano to? Nay, ano po ba yun? Ano nga to? Ano to? Sigarilyo ba yung hawak mo, Gina? Ano pa nga ba? At alam mo ba na nakita ko lang naman to sa gamit ng panganay mo? Sa'yo to, no? Gumagamit ka nito? Sagutin mo ako! Edna, sagutin mo na nanay mo. Sumagot ka, Edna! Malilintikan ka sa akin! Edna! Opo, akin nga po yan. Sinasabi ko na nga ba? Sabi na may ginagawa kang kapulastugan eh! At kailan ka pa natutong manigarilyo yung bata ka, ha? Hindi na nga po ako bata! 19 years old na po ako, Nay! Eh para sa akin bata ka pa. Alam mo kung bakit? Kasi tatanga-tanga ka pa rin. Parang wala pa rin laman yung kokote mo. Alam mo naman na masama sa kalusugan ng paninigarilyo, di ba? Bakit mo pa rin ginagawa? Sinong nagturo sa'yo nito, ha? Sino? Sabihin mo't babasagin ko ang mukha niya. Gina, uminaw ka nga lang. Ano sasagot yung anak mo ay nasasaktan sa'yo? Pwede mo namang kausapin yung anak natin nang hindi ka nagtataas ng boses, di ba? Tignan mo, natatakot sa'yo yung mga bata. Wala akong pakialam kung matakot sila sa akin. Gusto ko nga yun para malaman nilang dalawa kung sinong masusunod sa pamamahay na to, Macario. Ano, Edna, ha? Tinatanong kita, bakit hindi ka sumasagot? Bakit ka naninigarilyo, ha? Anong gusto mong mangyari? Anong gusto mong patunayan? Wala lang! Anong wala lang? Naisip ko lang na manigarilyo kasi naninigarilyo rin naman yung mga kaklase ko. Tsaka sabi ni Kiko, ayos lang naman daw nasubukan ko, kaya sinubukan ko lang. At ikaw naman tong gaga, sinubukan mo naman. At sino yung Kiko, ha? Sino si Kiko? Ikaw gusto mo talaga, ha? Oh. Teka, Anong gagawin mo? nakikita mo tong walis tambo, Edna? Hahatawin ko to sa'yo pag di ka nagsalita. Sino si Kiko? Sino yon? Magsalita ka, sino? Nay,
Nay, nobyo po siya ni ate. Uy, Isabel naman eh. Bakit mo sinabi kay nanay? Sorry ate, nakakatakot kasi si nanay eh. May nobyo ka na, Edna. Kailan ba, ha? Gina, bitiwan mo muna yung walis. Natatakot yung mga anak mo. Wala akong pakialam dahil malaki ang kasalanan ng panganay mo rito. Hoy, Edna, kailan ka pa natutong magsinungaling sa amin ng tatay mo, ha? May kasintahan ka na pala pero di mo sinasabi? At ngayon malalaman na lang namin na naimpluwensyahan ka na niya naman ni Garillo. Ano pa? Ano pa tinuro sa'yo ng lalaking yon? Ang sumuway sa amin, ganun ba? Wala pong tinuro na ganun sa akin si Kiko. Pero naisip ko na nakakaingit sila ng iba naming kaklase dahil malaya sila. Ano ka mo? Hindi mahigpit ang mga nanay nila. Hindi katulad nyo, parang presong turing sa amin, Isabel. Naghihigpit ako dahil ayoko mapariwara ang buhay nyo. Hindi totoo yan! Ano sinabi mo? Naghihigpit kayo sa amin kasi gusto nyo kaming kontrolin. Gusto nyo kaming pasunurin, Isabel, na parang mga manika. Para mga pag-aari nyo. Kahit na ayaw naman namin yung pinapagawa nyo sa amin. Abusado kayo, ma. Makasarili. Para ka nang baliw sa mga pinaggagawa nyo eh. Baka nga hindi na parang mukha talagang baliw ka na. Ang kapal ng mukha mo! Pangongontrol na bang matuturing ang pag-aaruga sa inyo? Ang pag-iingat sa inyo, ha? Aba, sa ginawa mong to baka nga tama na kontrolin ko kayo. Kasi kung hindi, baka nasa kalye na kayo at malapit nang mapabilang sa mga kalapating mababa ang lipad. Yun ba ang gusto mo, ha? Baka! Ano sabi mo? Eh mukhang mas masaya pa yung buhay ng mga kalapating tinutukoy mo eh. Kesa dito sa pamamahay na to. Hoy, Edna! Ma, kung kay Isabel magagawa niyo pa ang bagay na yan, pues, sa akin hindi na. Dahil ayoko na. Hindi na ako papayag, hindi niyo na ako madidiktahan pa. Edna, ano gagawin mo? Naalis na ako sa pamamahay na to. Hindi ko na kaya yung paghihigpit ni nanay na wala naman sa lugar. Nakakasakal! Nakakasira ng ulo! Maglalayas ka? Sige, lumayas ka kung gusto mo. Pag ginawa mo yan, hindi ka na makakatapak ulit dito. Hindi! Wala akong pakialam! O sige na, umpisa mo na mag-impake. Talaga! Ate Edna, ate wag naman. Wag mong gawin yan. Isabel, pasensya ka na. Pero kailangan kong umalis ni ate. Hindi ko na kaya ugali ni nanay. Masyado na niya ako nasasakal. Ate naman. At ako pa talaga ang nakakasakal, ha? Ang sabihin mo, suwail ka lang talaga. Ala, sige. Sige, lumayas ka. Napaka walang utang na loob mong babae ka. Lumayas ka sa pamamahay ko at huwag ka nang babalik pa. Siguraduhin mo lang na wala kang ititirang gamit, ha? Dahil kahit ano pa yon, itatapon ko lahat sa basurahan. At yung mga larawan mo dito sa bahay, lahat yon susunugin ko. Dahil simula sa araw na to, si Isabel na lang ang anak ko. Siya lang at wala nang iba. Tony, kahit na pinigilan ako ng asawa kong si Macario, pinalayas ko pa rin si Edna. Para sa akin, kailangan matutunan ng panganay naming yun ang bunga ng pagiging rebelde niya. Gusto ko na turuan siya ng mabibigat na leksyon sa labas ng pamamahay namin. Naniniwala ako noon na babalik din siya sa amin kapag napagtanto niya ang kanyang mga pagkakamali. Pero mali ako ng tansya kay Edna. Dahil simula nang umalis siya sa bahay, hindi na siya nagparamdam sa amin. Pilit kong inalam kung nasaan siya. Buti na lamang at nakituloy siya sa isang kamag-anak namin sa malayong lugar. Nakiusap na lang ako sa kamag-anak namin yun na bantayang maigi ang anak ko. Mas pinagtuunan ko na lamang ng pansin ang bunso naming anak na si Isabel. Sinabi ko sa sarili ko na hinding-hindi siya matutulad sa ate niya na suwail at rebelde sa magulang. Kaya nga ginawa ko ang lahat ng pagbabantay at paghihigpit kay Isabel upang hindi siya madaling maimpluwensyahan ng iba. Tony, bilang mga magulang, gusto namin ni Macario na magtagumpay sa buhay si Isabel at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang matupad yun. Oh, kain ng kain, Isabel. Baka magutom ka na naman sa eskwelahan eh. Kako, may ensayo pa kayo mamaya ng sayo, di ba? Apa, tay? Practice na naman?
Ibig sabihin baka gabihin ka ng uwi. Opo, Nay. Sa Biyernes na po kasi namin ipipresent yun, kaya todo ensayo na kami ngayon. O sige, susunduin ka na lang namin ng tatay mo mamaya para makasigurado kami na ligtas ka makakauwi rito sa atin. Naku, hindi na po kailangan. Marunong naman po ako umuwi sa atin eh. Hindi ka ba nakikinig? Sabi ko, para makasigurado kami na ligtas kang makakauwi rito sa atin. Sa gabi ka na makakauwi nun tapos mamaya may kung sino pang loko-loko sa daan. Mahirap na. Anak, hayaan mo na lang kami ng nanay mo na sunduin ka, ha? Sige po. Kumusta pala yung huling araw ng pagsusulit mo kahapon? Alam ko kahapon yun eh. May resulta na ba? Meron na po. Kumusta naman? Ayos lang naman po. Anong ayos lang? Matataas ba lahat ng nakuha mo? Meron pong mababa eh. Ano? Ilang subject? Hindi ko po sigurado pero... At bakit naman nagkaganon ha? Akala ko ba nagre-review ka? Halos araw-araw kitang nakikitang may hawak na libro eh. Mahirap po kasi yung mga tanong, Nay. Mahirap. Kung sabihin mo hindi ka lang nag-aral. Kung wari ka lang palang nagbabasa. Kung ano-ano kasing inaatupag mo rito sa bahay na wala namang kakwenta-kwenta. Paano na yan? Sigurado na makaka-apekto yan sa grado mo sa report card mo. Babawi na lang po ako sa susunod. Ang tanong, meron pa bang susunod? Gina naman, babawi na nga lang daw yung anak mo. Bakit kailangan mo pa ba siyang pagalitan? Hindi ko lang basta pinagagalitan si Sabel. Pinagsasabihan ko rin siya dahil kailangan niya talagang bumawi. Pero paano nga kung wala nang kasunod? Di bagsak na siya sa klase nila, ganun ba? Kasi simula pa lang naman ang pasukan. Sigurado meron pa silang susunod na pagsusulit. Tama po si tatay. Marami pa po kaming pagsusulit na darating, Nay. Marami nga. Pero kung lahat yun mababa pa rin ang magiging resulta, sigurado ako na wala nang pag-asa na pumasa ka pa sa klase nyo. Sinasabi ko sa'yo, Sabela, ayokong makakita ng grado na palakol sa report card mo. Naintindihan mo ba? Sagot! Opo, Nay. Buti na yung nagkakaintindihan tayo. Ay, yung ka na naman eh. Anong ayan na naman ako? Tinatakot mo na naman yung anak natin. Bakit kasi hindi mo na lang siya pagsabihan ng walang kasamang pagbabanta? Kailangan kong gawin yun para maintindihan ni Sabel na seryoso ako sa mga billing ko sa kanya. Saka, huwag nga pakialaman ng paraan ko ng pagdidisiplina sa anak natin, Macario. Gusto mo ba na pamarisa niya ang ate Edna niya na suwail at rebelde sa atin? Hindi naman siguro aabot nun si Isabel, mahal. Mabait tsaka masunurin kaya itong bunso natin. Dapat lang, kasi malilintikan ka talaga sa akin, Sabel. Hindi naman po ako gagaya kay ate. Hindi talaga. Ala, sige, kumain ka pa ng kumain dyan. Magkanin ka pa, ha? Marami pang ulam. Sige po, Nay. Anak, maiba pala tayo. Kumusta pala yung manliligaw mo? Ano nga ulit yung pangalan ng batang yon? Michael ba? Tay, nangako po kayo na sekreto lang natin yun. Ay, oo nga pala. Tama ba yung narinig ko, Sabel? May manliligaw ka na nagngangalang Michael? Meron nga po, Nay. 17 ka pa lang, ha? Gina, uminahon ka lang. Manliligaw pa lang naman eh. Paano ko hihinahon ang bata-bata pa ng anak mo? Paano kapag nabuntis ng maaga, ha? Sige nga. Bakit naman bigla ka napunta dyan? Kakasabi ko pa lang na nanliligaw pa lang naman siya sa anak natin. Kahit na. Ang hirap sa'yo, masyado kang konsentidor sa anak natin eh. Hoy, Isabel, ngayon pa lang ha. Sinasabi ko na sa'yo na patigilin mo na yung Michael na yan sa panliligaw sa'yo. At imbes na pakikipagrelasyon ng atupagin mo unahin mo yung pag-aaral mo. Kakasabi mo lang na hindi ka tutulad sa ate mo, sabay ganyan. Alam mo, tumayo ka na dyan. Pumasok ka na sa kwarto mo at umpisa mo na mag-aral. Teka, Gina, hindi pa tapos kumain yung bata. Isa ka pa eh. Hinahayaan mo yung anak mong tumanggap ng manliligaw ikaw dapat ang nagbabawal sa kanya. Ikaw magligpit nitong mga pinagkainan natin. Nakakawalang gana kayong dalawa. Tony, para sa akin ay tama ang aking ginagawa. Gusto kong unahin muna ni Isabel ang kanyang pag-aaral dahil kahit dekada 90 pa lang noon, sadyang mapupusok na mga kabataan. Madali silang malihis ng landas. Alam ko na bilang magulang at ilaw ng tahanan ay responsibilidad ko ang pagpapalaki ng maayos sa aming mga anak. Naniniwala kasi ako na sa loob ng pamamahay, unang nililinang ang ugali ng isang tao. Kaya kahit na sobra ako sa pagiging mahigpit kay Isabel, nakahanda akong pangatawanan ang bagay na yun.
Mas mabuti na yun kesa naman matulad si Isabel sa mga kapatid ko na nasira ang mga buhay. Tony, naniniwala ako na karamihan sa mga magulang ay may mataas na pangarap para sa kanilang mga anak. At bilang nanay, gusto kong matupad ni Isabel ang mga pangarap namin sa kanya ng kanyang ama. Una na doon ang makapagtapos siya ng pag-aaral at pangalawa ay magkaroon ng magandang trabaho. Kaya nga ginawa ko ang lahat ng paghihigpit at pagbabantay sa kanya upang mapataas ang kanyang mga grado sa eskwelahan. Kasama na doon ang pagkuha ng tutor para matutukan yung mga subject na mahina si Isabel. Hindi rin ako nagkulang sa pagpapaalala kay Isabel na palaging unahin ang pag-aaral bago ang pakikipagrelasyon dahil wala yung maidudulot na maganda sa kanya. Ayokong tularan ni Isabel ang ate Edna niya na naging mapusok sa ngalan ng pag-ibig. Kaya nga kahit na madalas akong sitahin at awatin ni Macario sa pagkakaroon ko ng kamay na bakal sa bunso namin, ay hindi ko siya pinakinggan. Kaya lang Tony, minsan kahit na anong higpit at bilin ko kay Isabel, may pagkakataon pa rin na hindi nasusunod ang mga inaasahan kong mangyari. Pasok! Pumasok sa loob ng bahay, Isabel! Dalian mo bago kita sabunutan! Nay, huwag niyo na po akong pagalitan. Sa palagay mo, paano hindi ako magagalit sa'yo? Isang bulat lang naman sa pagbumuka ko itong mga palakol mong grado. Hindi lang isa, dalawa, kundi tatlo pa. Sorry po, Nay. Hindi ko naman po sinasadya na magkaroon ng mga bagsak na grado eh. Anong hindi sinasadya? Ay, ang dami nito. Saka diba, kabilin-bilinan ko sa'yo na mag-aral ka. Lagi ko yung pinapaalala sa'yo, kaya bakit bumagsak ka pa rin? Hindi ko po alam. Anong hindi mo alam? Pwede ba yun? Basta nahirapan lang po ako na mag-aral. Kaya bumababa yung mga exam ko. Anong nahihirapan? Paano at saan ka nahihirapan? Lagi ka naman pumapasok sa klase nyo, di ba? Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka nakikinig sa mga guro mo kapag nagkaklase kayo. Nakikinig naman po ako. Kaya bakit nahihirapan ka pa rin? Ewan ko po. Basta ginawa ko naman po lahat para makapasa eh. Hindi ako naniniwala na ginawa mong lahat. Kasi kung totoo yun, sana mataas ang mga marka mo, di ba? Kaya nga po. Sorry na po, Nay. Hindi ko naman pa sinasadya eh. Ewan ko, Sabel. Hindi ka naman bobo, di ba? May mga karangalan ka naman nung nasa elementarya ka. Siguro nai-influensyahan ka ng mga bulakbol mong barkada, no? Aminin mo. Hindi po, Nay. Hindi po totoo yun. Hindi raw. Eh bakit nga ganito ang report card mo? Sige, sabihin mo kasi hindi ko matatanggap yung rason mo na hirap ka sa pag-aaral. Ay, huwag mo akong iyakan ng ganyan. Sumagot ka, sabi. Ayaw mo sumagot, ha? Sige, pumasok ka dun sa kwarto mo. At hindi ka kakain ng hapunan bilang parusa mo. Oh, para kanino yung bit-bit mong tray ng pagkain na tinumin? Eh, kanino pa ba? Eh, di para kay Isabel. Sino may sabi na dalhan mo siya ng makakain at maiinom? O at sino naman may sabi na hindi pwede? Macario, tinuturuan ko nga ng leksyon yung anak natin. Oo nga. Pero hindi kasama doon yung gutumin na tuhawin siya. Tsaka nung oras na sigurado nagugutom at nauuaw na yung anak mo doon sa kwarto niya. Ano, gusto mo ba siyang mamatay? Hindi naman nakamamatay ang isang beses na hindi pagkain at pag-inom ng tubig. Eh gusto mo yata magkasakit yung anak mo eh. Para sa kaalaman mo, tinuturuan ko lang ng leksyon yung anak mo.
Kasi ang dami niyang bagsak na mga grado. Nakita mo na ba yung report card niya, ha? Andun. Iniwan ko sa mesa para makita mo pagdating mo galing trabaho. Oo, nakita ko na. Ayun naman pala eh. Kaya nga dapat naiintindihan mo ko kung bakit ko pinarurusahan yung anak natin. Naiintindihan naman kita. Pero di mo ba naisip na baka sobra na yung pagpaparusa mo sa kanya? Nakausap ko si Isabel. Hindi naman daw niya sinasadya na bumagsak sa mga subject niya. Nahirapan lang daw siya talaga. Yun nga hindi ko maintindihan. Paano siya nahirapan eh? Araw-araw naman siyang pumapasok sa eskwelahan. Tapos, pag uwi rito, kabilin-bilinan ko sa kanya na mag-aral kaysa tumunganga o gumawa ng mga walang kakwenta-kwentang bagay. Pero hindi naman robot ang anak natin na sa ulo na agad lahat ng mga leksyon nila, di ba? Bakit pa sa lahat ng sinasabi ko may sagot ka na pangontra, Macario? Yung totoo, kaya lumalaking ganyan si Isabel kasi kinukonsinti mo. Alam mo, naisip ko tuloy na baka kasalanan mo kung bakit lumaking sutil yung mga anak natin eh. O paano naman nangyari yun? Masyado ka kasing maluwag sa kanila. At sa tuwing dinidisiplina ko sila panay kontra mo. Alam mo, ayaw kitang makatabi sa higaan ngayong gabi. Sa sahig ka na lang matulog o sa labas. Wala akong pakialam basta ayaw ko makita yung pagbumukha mo. Tony, naintindihan naman siguro ako ng mga tagapakinig niyong tulad ko na magulang na rin. Dahil totoo naman na mataas na edukasyon ng sandata na maaring magamit ng ating mga anak sa tunay na buhay. Kaya gano'n na lang ang kagustuhan ko na maging matalino si Isabel. Pero malakas ang paniniwala ko na impluwensya ng ibang tao ang pagkakaroon ng bagsak na grado ni Isabel. Kaya simula nun, upang hindi na maulit ang nangyari, ay mas pinairal ko ang kamay na bakal ko sa aking anak. Bantay sarado ko na ang pag-aaral niya pagdating pa lamang niya sa bahay mula eskwelahan. Lagi kong tinatanong kay Isabel kung meron ba siyang takdang aralin o proyekto na dapat gawin. Isa-isa ko rin tinitingnan ang kanyang mga kwaderno. Bukod doon, hinahatid at sinusundo ko na rin si Isabel sa eskwelahan nila para siguradong bahay at eskwelahan lang ang punta niya. At kahit na ayaw ni Isabel sa mga ginagawa ko, wala siyang nagawa dahil ako ang masusunod sa amin dalawa. Nasa high school pa lang siya kaya wala siyang karapatang pigilan ako. Ako ang nanay at anak lamang siya. Naku, late na ako sa pagsundo sa anak ko. Kanina pa sila naglabasan eh. Hindi sana ako hinarang ng kumari ko para makipagkwentuhan. Sana kanina ko pa nasundo si Isabel. Buti pa bilisan ko na ang paglalakad. Malapit na rin naman ako. Teka, si Isabel ba yung nasa tindahan? Oo nga, si Isabel nga pero bakit may kasama siyang lalaki? Magkahawak pa sila ng kamay. Teka nga, mapuntahan nga. Bakit sila maghahawak ng kamay? Ang lalakas ng loob, ha? Hoy, Isabel! Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat nasa eskwelahan ka? Tinihintay ako? Nay, Ako nga! Bakit nandito ka? Sa kasino yung lalaki na kasama mo? Hindi mo nga yung kamay ng anak ko? Nay. Sorry po. Huwag niyo naman pong takutin si Michael. Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo eh. Ah! Ibig sabihin, ito pala si Michael. Yung manliligaw mo? Akala ko ba sinabihan mo na to na huwag nang ituloy ang panliligaw sa'yo? Bakit hawak niya yung kamay mo? Kasi po, Kasi ano? Kasi nagsinungaling ka sa akin, ganon. Pinaniwala mo ko na sinunod mo yung sinabi ko pero hindi naman. huwag po kayo magalit, Nay. Anong wag magalit? Halika nga dito! Malinaw pa sa sikat ng araw na nagsinungaling ka sa akin! Dapat sa'yo turuan ng leksyon para magtanda ka! Halika dun sa bahay para makita mo yung hinahanap mo! Nay, bitiwan niyo po ako. Tiwan niyo po si Isabel! Huwag kang makialam! Hahambalusin kita! Kahit isama mo pa pati nanay at tatay mo! Wala naman po kami ginagawa masama Sa ngayon wala pa! Pero ako wala akong tiwala sa pagbumukha mo! Kaya kung ayaw mong madamay dito, huwag kang makialam sa Pumasok ka sa bahay, Isabel! May pagdadalan ako sa iyong bata ka para matuto ko na talaga ng leksyon mo! Nay, saan niyo po ko dadalhin? Saan pa ba, ha? Eh di sa bodega! Doon kita ikukulong para magtanda
Gina, anong ginagawa mo kay Isabel? Bakit mo siya sinasabunutan at kinakaladkad? Tay, tulungan niyo po ako. Balak daw akong dalhin ni nanay sa bodega. Ano ka mo? Gina, nasisiraan ka na ba ng ulo? Madilim doon tsaka maalikabok. Bakit mo dadalhin doon yung anak ko? Baka mapano si Isabel? Wala akong pakialam kung ano man ang mangyari sa kanya. Kasi kailangan niyang maparusahan. Buti pa imbes na tumayo-tayo ka lang dyan, kunin mo na lang yung susi sa bodega natin. Buksan mo yung pinto! At sa tingin mo, susundin ko yung gusto mo. Kung hindi mo susundin, lalong masasaktan si Isabel. Gina! Gina, tigilan mo na yan! Gina! Tigilan ko lang to kapag sinunod mo na yung sinabi ko. Oo na, oo na. Kunin mo na yung susi! Oo na, kukunin ko na yung susi. Bubuksan ko na yung pinto. Bilisan mo! Nay, parang awa niyo na po. Hindi na po ako uulit. Hindi na po ako magsisinungaling sa inyo. Huwag niyo na po akong ikulong sa bodega. Sana naisip mo yan bago mo ginawa yung bagay na kinagagalit ko ngayon. Kaya naman pala puro bagsak ka eh. Pakikipaglandian ang inatupag mo. Ang bata-bata mo pa? Lakas ng loob mong makipaghawa ka ng kamay sa harap ng maraming tao? Nakakadiri ka, nakakahiya! Hindi ko na po uulitin, Nay. Pasensyahan na lang tayo dahil huli na ang lahat. Macario, asa ka na ba? Macario! Lintik ka ang tagal! Dali, ito na nga. Buksan mo na yung pinto, dalian mo! Oo na. Pumasok sa loob, Isabel! Nay, ayoko po rito. Parang awa niyo na po. Ay, pumasok ka na bago pa madagdagan ang mga kasalanan mo sa akin! Diyan ka lang para magtanda ka! Nay, buksan niyo na po yung pinto. Hindi na po rito. Ayoko po dito. Tony, galit na galit ako sa nakita at nalaman ko mula kay Isabel. Matapos ang lahat ng paalala ko sa kanya tungkol sa pagkakaroon ng kasintahan, nagawa pa rin niya akong suwayin. Binaliwala ng anak kong yun ang mahigpit kong bilin na unahin ang pag-aaral bago ang pakikipagrelasyon. Hindi ko lubos maisip kung bakit ganun ang takbo ng pag-iisip ng anak ko. Samantalang marami na kaming narinig na kwento ng mga babaeng nabubuntis sa murang edad. Pero tila walang takot si Isabel sa kung anuman ang posibleng mangyari sa kanya. Kaya naman tinuruan ko ng leksyon si Isabel na siguradong hinding-hindi niya makakalimutan. 3 araw ko ring ikinulong si Isabel sa bodega ng bahay namin. Dinadalhan ko na lamang siya ng pagkain at tubig doon. Pinalalabas ko lang siya kapag magbabanyo. Tuluyan ko na lamang siyang pinalabas nung nangako siya sa akin na hihiwalayan na niya ang kasintahan niya. Pinaniwalaan ko ang anak ko. Hindi naman nagtagal ay pinatunayan niya sa akin na tuluyan na siya nagbago. Napagtanto niya siguro na ang tanging magagawa na lamang niya ay ang sumunod sa kanyang ina. Tony, nasasaktan din ang damdamin ko kapag nakikita kong nasasaktan ang anak ko. Masakit din sa akin na madalas kaming magkagalit na mag-ina. Pero paninindigan ko ang paghihigpit kay Isabel. Masiguro ko lang na magiging maayos ang buhay niya. Tony, napasunod ko naman ang aming bunso ni Macario sa paraan ng pagdidisiplina ko sa kanya. Sumusunod na siya sa utos ko, hindi na sumasagot at natuto na ring humingi ng tawad sa mga kasalanan niya. At ikinatuwa ko yun, kaya naman nagluwag ako sa kanya ng kaunti. Kasi nakita ko naman na nagtanda na siya. Kaya lang, isang palabas lang pala ang lahat. Pambihira. Dumadalas na yata ang paggising-gising ko ng madaling araw. Buti pa tong si Macario. Ang sarap at ang himbing ng tulog. Buti pa inom muna ako ng tubig sa kusina.
Teka, bakit bukas ang pinto sa sala namin? Teka, ano yun? May tao? Sabel? Nay, Anong ginagawa mo sa labas ng ganitong oras? nagpapahangin lang po. Anong nagpapahangin? May electric fan ka naman doon sa kwarto mo. Alam mo, hindi ako naniniwala sa'yo eh. Malis ka nga dyan. Lalabas ako. Hindi, wag na po kayong lumabas. At bakit hindi? Siguro may tinatago ka sa akin, no? May ibang tao ba dyan sa labas, ha? Tumabi ka nga. Lalabas ako. Nay! Alis sabi, bubuksan ko yung pinto. Nay, wag na po sabi. Asa na? Hoy! Anong ginagawa mo dito sa bakura namin? Michael, umalis ka na. Dalian mo! Oo, sige. Hoy! Michael, bumalik ka rito! Anong ginagawa mo rito sa pamamahay namin, ha? Hoy! Bumalik ka rito! Walang yung bata ka! Nay, parang awa niyo na po. Pabayaan niyo na si Michael makaalis. Hoy! Bumalik ka dito! Nay! Ang bilis tumakbo ng lalaking yun, ha? Buisit na yan. Hoy, Isabel! Anong ibig sabihin nito, ha? Kala ko ba naman nagtino ka na? Kaya tayo ang magtutuos. Eh, hala, sige! Pumasok ka sa loob! Doon tayo mag-usap! Nay, parang awa niyo na po. Anong parang awa pinagsasabi mo dyan? Paano ako maaawa sa'yo? Ipalihim pala kayo nagkikita ng Michael na yan. At hindi ka na natakot kasi dito mo pa talaga siya sa bahay natin pinapunta, ha? Nangyari rito. Bakit pinagagalitan mo si Isabel, Gina? Yung anak mong magaling ay nagsinungaling na naman kasi sa akin. Akala ko hiniwalayan na niya yung kasintahan niya. Pero nahuli ko kanina. Diyan sa bakura natin. Totoo ba yung sinabi ng nanay mo, anak? Opo, tay. Sorry po. Isabel naman, bakit ka nagsinungaling sa amin ng nanay mo? Di ba nangako ka na ihiwalay mo na yung kasintahan mo? Opo, pero hindi ko po kaya eh. Anong hindi mo kaya? Paano nangyari yun? Kung magsalita ka, akala mo dami mo nang alam, ha? Kasi si Michael na lang po yung nakakaintindi sa akin eh. Siya na lang yung kakampi ko bukod kay tatay kaya hindi ko siya kayang hiwalayan. Saka nagmamahalan po kami ni Michael. Lintik kang bata ka! Kapal ang mukha mong sabihin sa akin ng mga yan! Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Walang totoo sa mga sinabi mo! Saka, paano mo nasabi ang mga bagay na yon? Eh ako ang nanay mo! Sino lang ba ang lalaking yun sa buhay mo? Eh, di pa naman kayo matagal na magkakilala. Paano mahal mo na siya? Bata-bata mo pa, wala ka pang alam sa mundo. At lalong wala ka pang alam sa pagmamahal, Sabel. Alam nyo, tama po si Ate Edna eh. Gusto nyo kaming kontrolin kaya ganyan kayo kahigpit at kalupit sa amin. Anong sinabi mo? Ako, malupit? Yung mahigpit tatanggapin ko eh, pero yung malupit, hindi totoo yan. Kung hindi po totoo yung sinabi ko, sana nandito pa si Ate. Sana hindi siya umalis dito sa bahay natin. Rebelde at suwail ang ate mo, kaya pinalayas ko siya sa pamamahay natin. Gusto mo ba na matulad sa kanya? Sabihin mo lang kasi maluwag ang pinto, Sabel. Tutulungan pa kitang mag-impake ng mga gamit at damit mo. Gina, huminahon ka nga lang. Nawala na nga sa atin si Edna. Gusto mo pa pati si Isabel mawala sa atin, ganon. Anhin ko naman ang mga anak na sinungaling at suwail. Sige nga, yung mga walang utang na loob. Eh kung ganyan lang din naman na pamamarisan niya ang yapak ng magaling niyang ate, eh di mabuti pang lumayas na rin siya. Ano, Sabel? Gusto mo matulad sa ate mo? Sige, lumayas ka na. Hindi kita pipigilan. Baka nga ihatid pa kita sa labas. Tony, hindi hiniwalayan ni Isabel ang kanyang nobyo. Pagkus ay gabi pa pala sila nagkikita. Kapag tulog na kami ng asawa ko, saka pala tumatakas si Isabel. Napakasakit ng ginawa ni Isabel. Nangangahulugan kasi yun na niloko niya lang ako at pinaniwala sa pagkukunwaring nagbago na siya. Kaya nga bilang kaparusahan ay ikinulong ko ulit si Isabel sa kanyang kwarto. Paraan ko yun upang tuluyan na siyang mailayo sa kanyang kasintahan. Hindi ko hahayaan na patuloy siyang maimpluwensyahan ni Michael. Pero kahit na pinarusahan ko ulit si Isabel, hindi siya natinag. Tila mas pabor pa nga sa kanya na manatili sa kwarto. Ni minsan ay hindi siya humiling na lumabas. Siya pa nga ang nagkakandado ng kwarto niya para hindi ako makapasok.
Akala ko noon, yun ang paraan niya para iparamdam sa akin ang kanyang sama ng loob. Ang hindi ko lang inakala, Tony, meron na palang nangyayari sa anak ko. Kaya siya nagkukulong sa kanyang kwarto. Oh, Sabel, dinalhan na kita ng pananghalian mo. Bumangon ka na dyan sa higaan para makakain ka na. Bakit mukhang di naman nabawasan tong almusal mo? Hindi ka ba kumain? Wala lang po akong gana, Nay. Bakit wala kang gana? Teka nga, may sakit ka ba? Wala po. Ay, hindi ako naniniwala sa'yo. Tingnan ko nga kung may lagnat ka. Ay, mahabaging langit. Ang init mo, Sabel. Ang taas ng lagnat mo. Bakit naman hindi mo sinabi sa amin na nilalagnat ka na pala? Teka, bakit ka ba nakakumot? Ang init-init na nga. Alisin mo na nga yan. Ay, ayoko po. Ay, Nilalapit po. aking nasabi. Huwag na matigas ang ulo mo. Nay, wag po. Anong wag na? Bitiwan mo nga sabi ang kumot. Dugo mo yan? Sa'yo ba galing yung dugo na yan, Sabel? Bakit may dugo ka, anak? Makaryo! Makaryo! Oh, bakit? Ano Makaryo, nangyari? tulungan mo ako! Oh. Dali natin sa ospital si Sabel! Dali natin siya sa ospital! Diyos ko! Isabel, ano nangyari sa'yo? Halika dito, bubuhatin kita! Kumapit ka sa tatay mo, nak! Makaryo, dalihan mo! Na! Isabel, anak, bubuhatin ka ng tatay, ha? Dalihan mo, Makaryo! Sabel! Isang oras mahigit na simula nung palabasin nila tayo sa emergency room, ha? Hindi pa sila tapos? Gusto ko nang makita yung anak natin. Gina, huminahon ka lang. Sigurado ako na palabas na rin yung doktor. Oh, ayun na yung doktor. Kayo po ba yung magulang ni Isabel? Kami nga, Oo. Dok. Kamusta na po yung anak ko? Pasensya na ho kayo, Mrs. Pero wala na po yung anak ninyo. Nasa malalang kondisyon na po siya nung nadala niyo po dito. Ano ka mo? Dok, ano pong ibig niyo sabihin? Nakunan ho si Isabel. Hindi ko ho sigurado kung ilang buwan yung dinadala niya, pero ilang araw na hong lumipas mula nung umpisang duguin si Isabel. Ano? Dok, sandali lang ho, Dahil po doon, nagkaroon ho ng impeksyon at kumalat po ito sa kanyang katawan. Idagdag pa ho na marami na rin pong dugo ang nawala sa kanya. Dok, sandali lang ho, ha? Ano bang pinagsasasabi niyo, ha? Anak ko po ba yung tinutukoy niyo? Hindi niyo ho ba alam ang nangyayari sa anak ninyo? Kung alam namin, sa palagay niyo ba hindi ko agad dadalhin sa ospital ang anak ko? Dok, hindi pa patay ang anak ko, hindi ba? Oo! Hindi pa patay ang anak ko. Hindi pa patay ang anak namin. Kaya ayos-ayusin mo pananalita mo. Doktor ka pa man din. Pasensya na ho, Mrs. Sir. Nakikiramay po ako sa inyo. Bibigyan ko po muna kayo ng sapat na oras para kumalma. Maiwan ko po muna kayo, ha. Babalik din po ako. Pasensya na po ulit, sir. Saan ka pupunta? Hoy, bumalik ka rito. Kinakausap pa kita. Hindi pa patay ang anak ko. Hindi pa patay si Sabel. Bumalik ka rito. Walang iya ka. Bumalik ka rito. Bumalik ka rito. Ayop ka. Hindi mamatay ang anak ko. Hindi na pwedeng mamatay. Hindi pwede, Macario. Hindi ito pwede. Anak! Sabel! Sabel! Tony, isang bangungot ang araw na yun. Nawalan ako ng malay sa sobrang pag-iyak. Hindi ko inakala na mawawala sa akin ang bunso kong anak ng ganun lang. Namatay si Isabel dahil sa impeksyon na mabilis na kumalat sa kanyang katawan. Dala ito ng pagkalaglag ng dinadala ni Isabel sa kanyang sinapupunan.
At wala kaming kaalam-alam ni Macario na buntis na pala siya noong mga panahon na yun. Kaya ang laki ng daladala kong galit hanggang sa mga panahong ito. Galit ako sa nobyo ni Isabel. Ganun din sa aking sarili. Saan ba ako nagkulang? Mali ba ako? Kung hindi ba ako masyadong naging mahigpit kay Isabel, kapiling ko pa rin kaya ang anak ko. Isa lang ang sigurado ako. Hinding-hindi ko na maibabalik ang nakaraan. At ang tanging magagawa ko na lang ay magsisi hanggang sa aking huling hininga. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino.